Muli po ay mabuting umaga sa inyong lahat. Tayo po ay nasa ika-24 na linggo sa pangkaraniwang panahon, 24th Sunday in Ordinary Time. Ang matingkad na tema ng mga pagbasa ay ang pagkilala sa Diyos sa hirap man o ginhawa, parang sa mag-asawa. Yun ang pinakatema ng mga pagbasa. Ang unang pagbasa po ay galing sa aklat ni Propeta Isaias. Ipinahayag ni Propeta Isaias yung kanyang dinanas na pagdurusa. Nakadetalye, kung inyo natatandaan. Pag alipusta sa kanya, pati balbas niya gustong sabunutan. Pisikal, sabi ni Propeta Isaias. At yung kanyang naranasan, sabi niya, ay yun din ang mararanasan, igit pa doon ang mararanasan ng tagapagligtas, si Jesus, siyang kanyang tinutukoy. Ilang pinahayag sa unang pagbasa. Kumbaga sa Ingles, ang tawag doon is the suffering servant, ang nagdurusang alipin. Sino ba mag-iisip na ang kanyang Diyos ay isang aliping magdurusa? Diyos ko yan eh. Ba't naging alipin may nagdurusang alipin? Parang hindi tugma. Pero pinapahayag sa atin na ang ating Diyos ay hindi lang Diyos, nagkatawang tao. Nagdusa para sa atin. At sana makita natin ang Diyos. Kaya ang Diyos ay nagdusa, di lang para iligtas tayo, para may kasama din tayo sa ating pagdurusa, may nakauunawa sa atin. Diba? May nakauunawa. Parang sympathy, pag namatayan ka, may pinagdadaanan ka, may mga taong nakikiisa sa iyo. They sympathize with you. Pero ang sympathy, ang ibig sabihin, I know what you feel. Alam ko ang naranasan mo. Alam ko namatayan ka. Alam ko nalugi ka. Alam ko may taning ang buhay mo. Ang tawag doon, sympathy. Ang Diyos, hindi lang sympathy. Empathy. Mas malalim. Ang empathy ay I feel what you feel. Yan. Naranasan ko na yan, mamatayan ng ina. Nararamdaman ko ang nararamdaman mo. Kaya hindi lang siya dahil para iligtas tayo, para alam natin na may kasama tayo sa pinagdadaanan natin. Kasi sa unang pagbasa, ganyan pinakilala ang Diyos. Nagdurusang alipin, the suffering servant. Yan, nagdurusang alipin. Lahat ng pinagdadaanan natin, pinagdaanan na ni Jesus. Lahat na. Namatayan. Yan. Ipinagkanulo. Lahat na. Iniwan. Yan. Lahat na pinagdaanan ni Jesus. Kaya alam niya at nararamdaman din niya ang pinagdadaanan natin at nararanasan natin. Nararamdaman niya. Mahalaga po yun eh. Di ba? Madaling makiranya, kikiramay po ako. Alam mo namatayan. Pero iba yung nararamdaman ko po ang nararamdaman ninyo. Kasi naranasan mo na. You empathize. You don't only sympathize. You empathize. Empathy. Hindi kalapati. Empathy. Pangalawa po, sa ikalawang pagbasa sa sulat ni Apostol Santiago, letter of St. James, sinasabi ni Santiago Apostol, ang pananampalataya daw ay patay kapag walang kaakibat na kabutihan. Faith without good works is
useless. Yan, useless. No. Sabi niya, may kasabihan po tayo, ito, narinig na po ito maraming beses. Action speaks louder than, yan, tulog na yung mga takapandakan. Action speaks louder than, yan, kalahati na lang ang tulog. Ulitin natin. Action speaks louder than, may 50 pang tulog, ano? Yan. Pero may kadugtong yung kasabihang yon, ha? Kung action speaks louder than words, action and words speak the loudest. Yan. Mas umaalingaw-ngaw, di lang salita, kasama ang gawa. Mas umaalingaw-ngaw. No. At ano bang kabutihan? Yung paglilingkod sa simbahan, ay bahagi lang yan ng kabutihan. Pagtapos ng misa, doon makikita ang kabutihan natin. Kaya nga, di ba yung English Mass, matapos yung final blessing ng pari, pagkatapos ang pagbabasbas sa ngalan ng Ama, Anak, at Espiritu Santo, sinasabi ng pari, the Mass has been offered. Go in peace to love and serve the Lord. Kayong misa, makakita ang bunga matapos ang misa. Pag hindi yung panagsimba ka na, ay tapos na ang misa, okay na ako. No. Hindi ka pa okay. Okay ka kapag matapos ang misa, may gagawin kang mabuti sa iba. Hindi ka pa okay. Nagsimba ka, okay ka na? No! Simula pa lang yan. Matapos ang misa, saan gagawa ng kabutihan? Sa kagagawa ng kabutihan. No. Kaya yun. Kaya si Jesus nilang nangaral, di lang nagsalita. Siya nagpakain din. Diba? Kaya merong himala sa pagpapadami ang tinapay. Ilang beses siya nagpakain. Di na siya nangaral, nagpakain din siya. Nagpakain din siya. Ano? Kasi yung pananampalataya, dapat lagi may kaakibat na gawa. Gawa. Isa pong parokya na puntahan ko, naging kura ko ay San Roque ang patron. San Roque. Pagawa kami ng simbahan, tinapos namin, pagawa kami ng building. Nasa Mandaluyong. Matapos ang construction namin, sabi ko sa pastoral, ang patron natin ay San Roque, manggagamot. Dapat hindi lang kumpisal, healing mass, Santo Olio, misa. Dapat holistic yung ating pagpapagaling. Kaya meron kami mga clinics noon. May medical clinic kami. At may doktor po talaga, espesyalista. May dental clinic kami. May 2 dental chair kami. Meron kaming kooperatiba. Sabi ko, para maramdaman ng tao yung patron. Kasi San Roque, manggagamot. San Roque. At nagawa namin. Hanggang makaalis ako noon. Yun, si Jesus. At yun ang sinasabi sa ikalawang pagbasa ni Apostol Santiago. At sana makita sa ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating mga gawa. Sa pamamagitan ng gawa. Action speaks louder than, but action and words speak the loudest. Pangatlo po, sa Ebanghelyo ni San Marcos, tinanong ni Jesus, simula yung mga kanyang mga alagad, sino raw ako ayon sa mga tao? Iba't iba yung sagot nila. Kayo si Juan Bautista, kayo si Elias, o isa sa mga propeta. Bakit ito, napagkamalan si Jesus, si Elias? Si propeta Elijah sa lumang tipan ay propetang hindi namatay. Iniakyat sa langit si propeta Elias
o Elias. Ang akala nila, nung dumating si Jesus, siya si Elias galing sa langit, bumaba. Kaya napagkamalan siyang, kayo daw po si Elias. Kayo daw po din si Juan Bautista. Sapagkat ganun din katapang si Juan Bautista. Pati si Haring Herodes, kanyang tinuligsa. Kaya sabi nila, kayo daw po si Juan Bautista. At kayo daw po ang isa sa mga propeta. At sabi ni Jesus, kailangan ko magbata ng hirap. Yan. Ipagkanulo. Yung kanyang daraanan, sinabi niya sa kanyang mga alagad. Para sinasabi niya, sana kahit nasa hirap, manatili kayo sa akin. Kaya nga sa hirap po ginawa. Nandiyan ang Diyos, kapiling natin. Sa hirap at ginawa, nasa atin ang Diyos. Di tayo iniiwan. Kaya sabi ni Pedro, yan, Panginoon, sana wag mangyari yan sa iyo. Kaya sabi ni Jesus, lumayas ka, Satanas. Ang pag-iisip mo, hindi ang pag-iisip ng Diyos. Ibang paraan ng Diyos sa paraan ng tao. Ito bang maganda na ho? Pag may gagawin kayo, pagdasal nyo lagi, ang nais ng Diyos. Hindi ko anong gusto mo, kung anong gusto ng Diyos. Bakit ka mo? Pag ang pagdasal mo ang gusto ng Diyos, ang iisipin mo lagi kapakanan ng kapwa mo. Tandaan niyo po yan. Pag inisip mo yung gusto mo, malamang, you will face challenges. Pero pag Panginoon, anong nais mo? Yan. Kaya laging ituturo sa iyo ng Diyos ang dapat mong gagawin. Siya ang daan. Ano sabi ni Jesus? I am the way, the truth, and the life. Paraan ng Diyos. Paraan ng Diyos. Mabait po ang puon ng Pandakan ng Poong Santo Niño. Mabait eh. Marami siyang tinuturo eh. Ito dapat gawin. At tingin ko tama eh. Kaya minsan, kailangan may mga changes, sinasabi ko. Kahit na ako nagugulat, parang binubulong sa akin eh. Itong ginagawang simbahan ninyo, ang dami mga kailangan, may mga binagong konti eh. Pero mahalaga. Parang binubulong ng puon eh, sabi ko. Yun ang paraan ng Diyos. Paraan ng Diyos. Kaya sabi ni Jesus kay Pedro, lumayas ka, Satanas. Ang paraan ng tao, paraan mo, iba sa paraan ng Diyos. Hanapin nyo, pagdasal nyo lagi po, ang paraan ng Diyos. Tuturo sa inyo. Yun ang pinakamaganda at tingin ko magaang na sundin. At dugtong pa ni Jesus, kung ibig ni namang sumunod sa akin, limutin niya ang kanyang sarili, pasanin ng krus at sumunod sa akin. Yan. Kaya sabi ni Jesus, huwag lang sa pagpapagaling, pati sa karamdaman. Huwag lang sa tagumpay, pati sa kalungkutan. Sana samahan niyo ako. Kaya sabi niya, ang sino bang nais sumunod, pasanin ng krus at sumunod sa akin. Pasanin ng krus at sumunod sa akin. Yan ang sabi ni Jesus. Pinahayag sa mga pagbasa. Ang Diyos ay kapiling ng tao sa lahat ng pagkakataon. Sa kabiguan man o tagumpay, nandyan ang Diyos. Sa kasiyahan man o kalungkutan, nandyan ang Diyos. Nandyan ang Diyos. Kahapon po ay pista ng Banal na Cruz, di po ba? Pagtatampok sa Banal na Cruz, kahapon pista. Exaltation of the Holy Cross. Ang grabe, ako naimbita ako magmisa sa isang chapel dyan sa Makati. Sakop ng Sacred Heart. Pista nila. Ako pinagmisa sa pista. Sabi ko, ang krus sa atin ay parang pabigat. Pero ang krus
ay daan ng kaligtasan. Ang krus ay daanan ng kaligtasan, hindi ang pabigat. Kaya hindi mo ba? Bakit ka mo? Kung sabihin mo, oh, kumusta po, sister? Ito, Father, ang asawa ko, krus ko sa buhay. Yung anak ko po, krus ko sa buhay. Yung binan ko, krus ko sa buhay. Parang pabigat yung asawa mo. Mataas mong asawahin, pabigat, krus mo. Yung binan mo, krus mo. No. Hindi ang krus. Yan ang daan mo sa kaligtasan. Bakit ka mo? Hindi yan pabigat. Tinuturuan kang lawakan ng pag-iisip mo. Tinuturuan kang laliman ang pagmamahal mo. Tinuturuan kang dagdagan ang pag-unawa mo. Kaya ang krus ay daan tungo sa kaligtasan. Tungo sa kaligtasan. Kaya sabi ni Jesus, ang sino mang nais sumunod sa akin, pasanin ang kanyang krus. Tingin mo bigat yan? Sa una mabigat, pero yung daan mo tungo sa kaligtasan. Tungo sa kaligtasan. Kasi tandaan po natin, sa lahat ng yugto ng buhay ng tao, nandyan ang Diyos. Tingnan niyo po bilang pangwakas. Hindi nawala sa kasaysayan ng mundo ang Diyos. Ang Diyos Ama nagsimula sa paglikha, creation. Pati sa lumang tipan, yan ang Diyos Ama. Sa bagong tipan, isinugo ang Diyos Anak, si Jesus. Kapiling ng tao, tinatag ang banal na misa upang manatiling kapiling ng tao. Nung si Jesus ay umakyat sa langit, isinugo ang Diyos Espiritu Santo upang patuloy natin makapiling ang Diyos. Dumaan man ang ilang digmaan, dumaan man ang mga sakuna, may Diyos pa rin tayong kakapitan. Sapagkat sa kasaysayan ng mundo, nandyan ang Diyos. Kaya kung tawagin, history of salvation. Sapagkat may kaligtasan lagi, abagat niyan lagi ang Diyos. Ngayong linggo sa ika-24 na linggo sa pangkaraniwang panahon, ano man ang ating pinagdadaanan, tandaan natin, merong Diyos tayong makakapitan. Magsitayo pong lahat at sabay-sabay natin ipahayag ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon